magandang umaga po muli sa bawat isa at sa araw nito tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon. At samahan niyo po ako hanggang mamayang 6:30 dahil 1 hour po tayo at ito po ay araw-araw na may devotion po tayo. Monday to Sunday. At sa araw nito ay patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi iniingatan niya po tayo at patuloy na siya ang nag-iingat, nagbibigay ng buhay at kalakasan at ganoon din siya din ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na dapat nating malaman. Sabi nga ng Panginoong Hesus nung siya ay nandito pa sa lupa, paalis pa lang siya, sabi niya ay ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating malaman. At ang Banal na Espiritu ang magpapaalala sa atin ng mga bagay na itinuro niya upang maalala natin at magawa natin at sundin po natin ang kanyang mga salita. Kaya sa araw na ito ay patuloy na inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo ay dumako sa pagdidevotion natin. Huwebes pa lang po ngayon at malakas ang ulan at marami sigurong papasok sa trabaho at yung iba meron na pumapasok sa school sa oras na ito sa public school. Ay mag-ingat-ingat at patuloy na yung mga naghahanda ng mga baon ng kanilang mga anak na papasok at mga mister na papasok ay naghahanda na at gising na ngayon. Kaya maraming salamat po sa lahat at salamat sa Panginoon dahil ginising niya tayo, no? Magandang umaga kay Brother Efren at Sister Mercy, ganun din kay Kimi Loves. Gising na si Kimi Loves sa oras na ito. At maghahanda na rin siya ng babaunin ng kanyang mister. At patuloy po tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, kagabi, muntik nang hindi ako makatulog kasi dito po sa bahay namin, naglilimas si Pastor Greg ng tubig doon sa may bandang kusina. Dahil pagka ganun kalakas ang ulan, napupuno po yung kanal doon sa likod. Kasi nga, sabi ko nga yung kapitbahay namin, in-extend yung bahay doon. Na lumiit tuloy yung parang kanal din doon na kapag umulan ng malakas napupuno yun, pumapasok po dito yung tubig. Buti na lang walang putik at hindi mabaho. At yun ang aming problema dito pag malakas ang ulan, kagaya kanina madaling araw na din yung lumakas ang ulan mga past 3 o 2. Ang lakas ng ulan. At iniisip ko po yung yung bahay namin na magbabaha na naman sa kusina. At mabuti na lang sa Panginoon dahil hindi nagbaha doon sa kalsada. Dahil pag nagbaha yun, lagot. At ganong kalakas na ulan at ganong katagal, ay grabe ang baka bumaha na dito sa loob ng bahay. Pero salamat sa Panginoon dahil alam naman yung kondisyon namin. Sabi ko nga sa kanya, Panginoon, alam mo kondisyon namin na hirap kami maglilimas kami. Ang dami naming gamit na nakababa. Kaya salamat sa Panginoon, hindi naman niya pinayagan na kami ay bahain. Nahikab ako kasi inaantok pa ako. Naantok pa ako kasi dapat mamaya pa ako gigising. Pero si pastor talagang gumigising niya ng alas 4, nagpe-pray na, nagdi-devotion, At ang pahinga lang namin na yung Saturday and Sunday dahil si Noriel naman ang uupo dito. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Tayo po manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay at sa lahat ng iyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag, bagamat malakas ang ulan, may bagyo,
ay hindi mo kami pinabayaan, bagkus kami ay iningatan mo at binigyan ng panibagong buhay at kalakasan para sa araw nito. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Samahan mo po kami sa aming buhay sa araw nito na ibinigay mo. At samahan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mga bagay na dapat namin maunawaan sa mga salita mo na pag-aaralan namin ngayong umaga. Ikaw po magturo sa amin, ikaw ang magsalita sa pamamagitan ko, Panginoon, at patuloy na pasalamatan ka namin sa mas malalim na pangunawa na ibibigay mo sa amin sa umaga ito. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam nyo, kagabi, dumako kami doon sa burol ng isang kaibigan, yung asawa ng pastor, na kinukwento ko nga po sa inyo. Nakwento ko ba? Pero nakwento ko doon sa aking live stream na yung kaibigan namin na yun, pastora, ay namayapa na noong Monday po yun ng hapon. 2 weeks ago, 2 Sunday na magkasunod po kasi na nakita ko po siya. Unang Sunday na dinalaw po namin siya ay pabiling-biling siya, pero nakakagalaw po siya ng maigi, nakakatalikod, nakakabalikwas, gigilid sa kaliwa, gigilid sa kanan. At nung pinagpipray po namin siya, ay tatayo, uupo, parang nag-e-exercise. Tatayo, uupo. At nakalakad pa nga siya nung sinabi ko na dalhin siya sa kwarto na may aircon. Nakalakad siya na meron naman siya siyempre alalay dahil 3 araw siyang hindi natutulog. At hindi, hirap na hirap siya. Ang kanyang pagkain ay lugaw, yan, ganun, sabaw. So, wala siya talagang lakas. Yung kaibigan na yon ay hindi ko ma-imagine na siya ngayon ay nakahimlay doon sa kabaong. Dahil gusto ko ma-imagine sana na napakasigla niya, na tawa ng tao, medyo mataba siya. Pero no Sunday na yun, ang payat-payat na po niya. Hindi mo na siya makikilala na nanlubos kasi nga ang payat. At pagkatapos, ayun, ayaw pa nga ng mister niya na ipanalangin ko yung pastora na, yung asawa niya na babae. Pagkatapos, yung sumunod na Sunday ay tumawag na yung si pastor, tumawag na kay Pastor Greg. At pinapupunta niya kami doon sa ospital. Alam niyo naman yung bayad sa ospital. Yung mga doktor doon, yung gamot. Ang mahal pa naman ng mga gamot niya kasi yung pain reliever niya ay talagang libo-libo ang halaga sa isang araw yun yung mga doktor, hindi mo alam kung ilang doktor ang pupunta doon pag umaga kasi hindi ba naglilibot ang mga doktor. At pagkatapos ay pumunta kami doon. Alam niyo na makita ko po siya ay maitim na, nangingitim na at payat, mas payat pa. At hindi na po siya nakakabiling na tatalikod at tatalikod sa kanan, tatalikod sa kaliwa. Hindi na po niya nagagawa yun, nakatihaya na lang siya. Ang ginagawa niya na lang ay yung kamay niya ang gumagalaw, pero yun lang. At maitim na, siguro po naluto na yung kanyang katawan sa gamot. Ang titindi po ng gamot morphine pa nga yung isa doon sa pain reliever siguro yun. And ni-request ni pastor na ipag-pray ko, kausapin ko na siya na umuwi na sa Panginoon. Dahil dati yung pastor, hindi niya siya handa. Kaya parang hindi niya mapakawalan yung kanyang misis. Siyempre, lahat tayo umaasa na may kagalingan pa, di ba? Umasa siya siguro na gagaling pa.
So, pagkatapos nun, bagamat sinabi ng doktor, yung unang doktor, na iuwi na lang at doon na lang hintayin, ang kanyang rest in peace. Nung Sunday na yun ay bumigay si yung pastor at sinabi niya, puntahan namin sa hospital nga, sa St. Luke's. At kausapin ko at pauwiin ko na sa Panginoon. Pagkatapos ay ipag-pray. Ginawa ko po yun, kinausap ko po siya. Sinabi ko na umuwi na siya sa Panginoon dahil mas nahihirapan. Kami nga nahihirapan tignan siya eh. Yung ulo niya na pabiling-bil. Nahihirapan awang-awa na kami sa kanya. Sabi ko, umuwi ka na doon kasi mas maganda doon dahil yun eh, wala nang sakit, wala nang hirap. Yung katawan mo yung babalik sa dati yan na maganda at maayos. Naghihintay na sa iyo ang Panginoon. At yung mister niya naman nandun na, siguro handa na silang tatlo, dalawa yung anak niya, handa na sila na mawala na kasi nga pagtitignan nila yung kanilang nanay, syempre hirap na hirap, nakikita ang sakit sa kalooban mo na makita na mahal mo sa buhay ay nahihirapan, di ba? Dahil sa sakit. And then pagkatapos ko siyang kausapin at ipag-pray, umalis na kami ni Pastor Greg. And then kinabukasan, 24 hours lang po, 24 hours ay binalita na umalis na at pumanaw na nga yung kaibigan namin na yun. At ngayon po ay nakaburol na po siya doon sa kanilang church at marami naman pong pupunta doon. Last night niya bukas. Kaya alam niyo, salamat sa Panginoon dahil ako nga nag-isip ako may anointing pa ba ako noon? Kasi matagal ko nang hindi nagagamit yung anointing na yun although marami na ako na minister ng ganun, pero ang tagal na kasi. Tapos biglang merong magre-request sa akin na kausapin ko, pauwiin ko na. Halos magdamag na ipinagpipray ko na kung bubuhayin niya, palakasin niya. Pagdating ng hapon ay sinabi nga ni ng anak na namayapan na. Pero yung alas 3, parang kamatayan din ng ating Panginoong Jesus. At natuwa ako dahil yung preaching kagabi nung isang pastor na nag-preach sa Ezekiel ano yun, 15 to 17 ay nandoon na nakalagay na nabasa na 24 hours din na na kinuha ng Panginoon yung mahal sa buhay o asawa ni Ezekiel after 24 hours din kinabukasan. So yun po, sabi ko ganun naman pala kasi ako po para akong doktor, hindi ko hinihintay o hindi ko pinanonood yung aking kinakausap na yun ng naghihirap na naghihingalo. Hindi pa ako nakakita ng naghihingalo. Kasi umaalis na rin ako. Pagkatapos ko siyang kausapin, ipag-pray, umaalis na ako. Iniiwanan ko na siya. Dahil ayoko makakita ng naghihirap na kaluluwa na sumasalin sa kabilang. Ayoko. Ang mga doktor ganun din. Pagka alam na nilang papanaw na, umalis na sila, iniiwanan na nila yung ayaw nilang mamatayan ng pasyente. Parang ako ganun din. So, syempre, natuwa na nalungkot dahil natuwa kasi tapos na yung paghihirap niya. Nalungkot kasi hindi mo na siya makikita ng physical, di ba? See you by and by na lang. Salamat sa Panginoon dahil nakapag-rest in peace. Yun ang talagang rest in peace. Hindi yung pag may namatay kahit masama ang ginawa niya, sasabihin natin, rest in peace. Paano magre-rest in peace ang isang tao na namatay na walang connection sa Panginoon? Hindi po rest in peace yun. Rest in, anong pangalan to? Yung mag-rest siya sa piling ni Satan, doon sa impyerno.
Lalo na kung galit ang mga tao, galit nga ang pamilya sa kanya, tapos lalagyan na rest in peace. Hindi po yun tama. Hindi magre-rest in peace. Pero yung aming kaibigan kagabi, rest in peace talaga siya dahil peacefully ay nakalaya na siya sa kamandag ng kamatayan. At ang ganda niya kagabi doon sa kanyang burol. Ang ganda niya. Yun nga lang, maitim pa rin. Yun nga, naluto nga siguro sa gamot yung kanyang katawan. At ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay may bagyo pa rin, Siguring, nalasa Siguring sa bandang norte. Hindi pa umaalis Siguring dito sa ating bansa. Kasi nung pumunta siya dito, hindi pa siya bagyo. Ngayon, bagyo na. Ang ating pag-aaralan po sa umagang ito ay yung si Jesus ay nagpunta sa temple. Sabi, drives money changers from the temple. Ayan. Sabi po dito sa verse 15 hanggang 19 po tayo. Sabi, then they came to Jerusalem, and he entered the temple and began to drive out those who were buying and selling in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves, and he would not permit anyone to carry merchandise through the temple, and he began to carry merchandise through the temple. And he began to teach and say to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations? But you have made it a robber's den. The chief priests and the scribes heard this and began seeking how to destroy him, for they were afraid of him, for the whole crowd was astonished at his teaching. And when evening came, they would go out of the city. Ayan, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito. O nga naman, 'di ba? Tayo nga bahay panalanginan ang ano na 'yan, ang tinatawag nating church, 'di ba? Doon tayo nananalangin kahit na Sunday o kahit na anong araw ay pwede tayong pumunta sa church para manalangin. Pero isang bagay na hindi po natin pinapayagan ay ang magkaroon ng ganon, yung money changer sa loob ng temple o kahit na sa paligid, at kahit na yung mga nagtitinda ng alam nyo kasi yung doves ay pang-alay po kasi yan sa kasalanan nila. Kapag sila nagkasala at mahirap ka lang namang na tao, ay yung dove ang iyong ihain kasi mas mura yun sa lahat ng hayop na ihahain, no? Ay, good morning nga pala kay Brother Efren, Sister Mercy, and Sister Yoli Sandoval. Good morning po sa inyo. At ito po, ang sabi dito, pumunta sila, sa verse 15 ay pumunta sila sa Jerusalem at pumasok sa isang temple. Alam niyo sa Jerusalem kasi, yung proud city. Bakit? Kasi asensado sa Jerusalem, kaya nga hanggang ngayon pinag-aawayan ang Jerusalem, di ba? Kaya nga sinabi ng Panginoon doon sa kanyang gospel na pray for the peace of Jerusalem. Kasi itong panahon na to, pinag-aawayan na yung ang Jerusalem. Bakit? Parang yan parang trophy, no? Pero inyo sabi, pray, house prayer of the nation, for the nation. So, ibig sabihin, parang siya ang sentro ng nation ng buong mundo at doon ka manalangin. So, ang mga taga-Jerusalem ay very proud sila dahil una, nabanggit sila sa Bible. Pagkatapos, yun nga ang kanilang purpose. And dahil maraming pumupunta siguro mga tao doon, mga tourists, mga mananalangin, mga titignan kung ano ang meron sa Jerusalem. Mayaman po kasi ang city of Jerusalem.
nagkaroon ng ano, ng mga, kita nyo, may money changers. Ibig sabihin, may mga turista o may mga taong pumupunta doon na hindi taga Jerusalem, hindi taga Israel. So, kailangan nila ng magpapalit ng pera, di ba? Para kung ano man ang kanilang paggagastusan doon sa Jerusalem, meron silang panggastos. Ayan ang ano, di ba? Kaya merong money changers. At merong mga panindang doves na daladala ang mga nagtitinda, di ba? And yan, nakaupo sila doon, nagbabantay ng kanilang paninda, at meron pang mga dumarating. Pero hindi na po ito pinayagan ng ating Panginoon na pumasok sa templo. At sinabi ng Panginoon dito, is it not written? Hindi ba ito ay nakasulat na? My house shall be called a house of prayer for all the nations. O, tingnan nyo, for all the nations. Ito yung seat of prayer. At dito po kasi ito yung bayan ng Panginoon, yung Israel. At tinawag ito house of prayer, yung temple sa Jerusalem. Kasi nga maraming pumupunta doon, maraming mga turista, maraming mga taga-ibang bansa na pumupunta. Kasi tingnan nyo, my house shall be called a house of prayer for all the nations. So, iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon ang pumupunta sa Jerusalem para manalangin, para mag-osyoso siguro. At yun nga, may money changer. Pero ang nangyari ay naging robber's house ito, or then naging lugar iyon ng mga magnanakaw. Kaya nga nung sinabi ng alam niyo, ito yung time na anong sabi, pinagtutumba, pinagtutumba, nagalit ang Panginoon dyan, di ba? So, sa ibang salin, alam niyo ba na nung magalit ang Panginoon, ay kumuha pa siya ng, na tinirintas niya pa. Kasi kung magagalit ang Panginoon siguro noong panahon na yun, baka kung ano masabi niya at mapahamak yung mga taong yun. Pero, ang nangyari po ay nag-ano siya ng tali, nagtirintas, para bumaba po yung kanyang galit. And ang natakot po yung mga chief priests at mga scribes, dahil natakot sila dahil ang daming tagasunod na ng Panginoon noon. Ang daming naniniwala, ang daming nagugulat sa kanyang mga pangaral. At naghahanap itong mga scribes and chief priests kung paano siya i-destroy. Ano ba yan? Wow. Sisirain, kung paano gagawin nila. Kasi maraming tao na ang naniniwala at sumusunod sa kanya. Kaya nung gabi ay umalis na ang ating Panginoon sa Jerusalem. Alam kasi ng Panginoon, ang Jerusalem ay, yun nga sabi niya, pray for the peace of Jerusalem. Ibig sabihin ay talagang hindi maayos ang lugar na yun. Kasi magulo, hindi sa gulo ng pag-aaway or rebellion, kundi ang gulo nila ng kanilang mga kaluluwa. Walang direksyon, hindi nila kinikilala ang Panginoon kasi nga very proud sila dahil yung seed of Abraham ang kanilang tawag doon. At pinakasikat ang bayan ng Israel, Kita niyo hanggang ngayon at pinag-aawayan po yan ng mga nakapaligid na bansa sa Israel. Samantalang ang liit-liit, kakapraso yung Israel sa gitna ng naglalakihang mga bansa. Andiyan yung Iran, andiyan ang Saudi, andiyan ang Palestine. Ang dami, di ba? Ang lalaki. Kung titignan niyo sa mapa, kakapiranggot lang yung Israel, pero hindi nila matalo-talo ang Israel, hindi nila masakop. Kasi gusto nila yung Jerusalem. Bakit? Napakaganda po kasi ng Jerusalem at napakayaman at sikat nga po ang Jerusalem. Parang sabi ko nga, para siyang trophy ng mga bansa kung magiging kanila yung Jerusalem. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, pray for the peace of Jerusalem. At kung titignan po natin ito, alam nyo sa panahon natin, kung sa panahon natin ito pagmamasdan,
hindi nga tayo nagtitinda sa sa loob ng church. Dahil una, maliit lang yung mga churches ng maliliit na na simbahan, Ayan. Good morning, Kimi Labs. Si Kim Labs po or si Kim Hilonggo ay nasa Jakarta. At siya po ay kasama natin dito sa ating devotion. Ang aga niya nagising. Good morning, Kim Labs. Ayan. At dito sa panahon natin ay dahil sa liit ng mga church hindi naman makakapagtinda, pero may nakakasingit pa rin. Pero hindi katulad nung mga tinitinda nila na mga pang-alay sa kanilang mga kasalanan at sa mga iba pang paninda. Alam niyo, meron ako nakitang isang hindi naman church na matatawag yun parang isang garahe, parang na-open, parang na doon sa loob, doon sa unahan ay mayroong nagtuturong ministro, tinuturo. At dito sa paligid, mayroong mga tindahan na doon sila sa iisang bubong, parang parang basketball court. Nasa isang bubong sila. At yung paligid ay may mga tindang pagkain, may tindang mga souvenir, may tindang kung ano-ano ang kanilang paninda sa loob, ang tawag ng Panginoon nun house o robbers den. Ano ba yung robbers den? Alam niyo yun din, ito ay isang lugar na kung saan Pugad. Yan, isang pugad ng mga magnanakaw. Ayan. Kaya nga naggalit ang Panginoon dito Alam niyo kung bakit? Kasi sa atin sa mga tao, tingnan niyo ang Panginoon, alam niya ang gagawin niya kapag siya ay galit. At iyon po ang itinuturo sa atin ng Panginoon na kapag tayo po ay galit, huwag nating ilalabas yung galit natin agad-agad. Kasi ang taas ng adrenaline natin, at taas ng ating tawag dito, kapag tayo galit, kahit sa mga anak natin, wag tayong mamamalo ng ating mga anak kapag tayo ay galit. Alam po ba ninyo, papatayin nyo yung inyong anak sa palo. Meron ng meron ng mga batang namatay dahil pinagpapalo ng magulang. Nung mamatay, saka pa sila nagsisi, gusto nila mabuhay. Wag po nating gagawin. Kahit na yung nagagalit tayo sa kapwa natin, wag nating gagawin yung galit na galit ka pagkatapos ay papatulan mo. Hindi po, pagpababain mo yung galit mo. Gradually, bababa yan. Mag-isip ka ng mga o kagaya yung isang araw, pero mo dati siyang pulis. Nasagi lang siya, bisikleta lang ang nakasagi. Ano kaya ang lakas sa bagay, ang mga sasakyan ngayon, mga lata na lang Nasagi siya ng bisikleta lang, baka naanuhan yung tawag dito, pintura, pinagkasahan na niya ng baril yung nagbibisikleta, bisikleta lang, sasakyan lang, papatay ka ng tao. Ganong kataas ang kanyang galit, papatayin niya. Nagkasag, pinakita pa sa camera. Siguro hindi niya alam na may nagbibideo sa kanya. Kaya ayun, at mabuti na lang yung nagbabike na yun ay hindi na siya nagreklamo. Pero ang mga pulis ang nagreklamo. Kumbaga yan ay versus Philippines na yan. Versus Philippines, People of the Philippines, ayan. Versus of People of the Philippines. Pero mapapatay ka ng tao dahil lang siguro nga nagurlisan yung pintura. Hindi na, meron nga tayo ngayon yung spray. Kapag tayo ay nagurlisan yung kahit sa bike nga, spray lang ang ginagamit nilang pang pintura, 'di ba? Spray 'yun ang uso ngayon para makintab siya at madaling gamitin at ewan ko kung mas mura siya. Siguro hindi naman mas mura, Pero tignan mo, yung mama na 'yon, magkakasahan mo ng baril yung tao na mahirap lang. Siya siguro may kaya siya.
dati siyang pulis, natanggal sa serbisyo, siguro kaya natanggal sa serbisyo, ay abusado nga, abusado. Kaya tayo po, pag tayo nagagalit, wag na wag tayong aaksyon. Kaya nga, 'di ba, pag ikaw ding galit, wag kang magsasalita ng masasakit na salita. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nailabas mo na yung sinasabi mo, hindi mo na kayang bawiin yun. Hindi mo na kayang bawiin. Sabi nga yung ating salita, yung masasamang salita, yung mga chismosa, mga marites, at mga marisol, kapag naglabas sila ng kanilang mga chismis, parang bulak yan na na lumilipad kung saan saan at nakakarating kung saan saan. Iyan ba kaya mong isa-isahin yung mga tao na yan, na kunin mo yung mga bulak na yon at pagsamasamahin mo para mabuo at malinis mo ang iyong mga sinabi? Hindi na. Hindi mo nga alam kung saan na napunta yung mga bulak na yon, di ba? Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga salita. Pag tayo galit na galit, ay huwag po nating ilabas yung ating galit. Kagaya ng ating Panginoon, ba't ginawa ng Panginoon? Hindi para sa Kanya, kasi kontrolado niya siyempre ang Kanyang sarili. Para yun sa atin, ipinapakita ng Panginoon doon kung paano na ang galit niya ay ginawa niya ng paraan na bumaba. No? Nagtirintas siya ng lubid, ng tali, hanggang sa natapos niya yun, ay bumaba na yung kanyang galit, di ba? At nangaral siya doon, at kinagabihan nga ay umalis na siya sa Jerusalem. Tingnan po natin sa ating mga nanay, tatay. Kinuwento ko nga sa inyo nung isang araw na naligaw yung bata at tinanong ng pulis, ano bang pangalan mo? Ang sabi ay Demonita or Demonito. Ano pangalan ng nanay mo? Demonya. Ang tatay mo, demonyo. Saan ka nakatira? Sa impyerno. Yung kasi ang naririnig niya sa kanilang bahay. Kapag halimbawa, yung anak mo, minura-mura mo na ganyan, demonyo ka, ganyan. Alam po ninyo, meron pong may epekto po sa kanya yan. Mamumuhay po yan as demonyo. Kasi, yun na sabi mo, demonyo ka, o demonyita ka. Pag tayo po mga nanay, usually, kasi ang kasama ng ating mga anak sa bahay, no? Kapag tayo nagagalit, kung ano sinasabi natin, yung mga anak natin, pagka ayaw sumunod, ang tamad-tamad mo. Ayan. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Ano pa ang mga sinasabi natin sa mga ano pa yung mga sinasabi natin? Yung GAGO, no? Sinasabi natin yan, minumura yung PI, minumura yung mga anak, at kung ano-ano mga sinasabi na hindi ka nagbabago, hindi ka na magbabago, pati sa asawa, no? Pray ka ng pray na magbago asawa mo, pero pag naggalit ka, hindi mo kontrolado ang sinasabi mo at sasabihin mo, talagang ganyan ka na, hindi ka na magbabago, o di kinontra mo na. Alam po niyo, may epekto po yun sa buhay ng isang tao. Kahit na hindi niya napansin, meron pong yan, nandito yan at the back of his head, or their head, dito po sa likod, nandun, naiipon po lahat yun. Anong tawag? Principles of autosuggestion. Hindi, anong tawag doon sa naiipon dito at the back of our mind? Unconscious mind. Yun, unconscious mind. Naiipon po yan. Pag dumating yung panahon na nagalit siya at gusto niyang gumanti, lahat ng merong sitwasyon na makita niya na parang pareho din, bumabangon po yung sitwasyon na yun na nakatago, tinabi niya dito sa kanyang subconscious mind. Tayo mga nanay, madalas na ganun mamatay ka na sana, ginaganyan natin yung mga kagalit natin imbis na ipanalangin. Ano sabi ng Panginoon? Ipanalangin ninyo ang inyong mga kaaway. Ipanalangin, ibigin pa nga love your enemies and pray for them. Sabi ng Panginoong Hesus yan. Iba ang panalangin na, mamatay ka na sana, mahulog ka sana. Hindi ba ganun ang mga panalangin ng mga taong, kasi nga galit. Yun ang doon na
Pag ikaw ay galit, kung ano-ano nasasabi mo sa iyong mga mahal sa buhay pa man din no? Sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Ewan ko sa magulang kung nagagawa yun. Pero alam nyo, ang mga anak, sa subconscious din ng mga anak, bagamat hindi nila masabi, minumura ka na rin yan. Minumura mo siya, minumura ka din yan dito. Hindi niya inilalabas yun, yung galit niya sa'yo, ay nakatabi rin dito, nakatago, na-stuck dito sa subconscious. Kaya pag pinagagalitan niyo yung mga anak niyo, at hindi siya, siyempre anak, hindi makakapagsalita yan. Galit din yan sa iyo. At kung ano-ano nang nasasabi niyan sa iyo. Ayan. Ayan. Meron kasing lumabas na warning ng so yun po ang nangyayari. Ang ating mga anak, ayan, pag sinabihan mo, ang bobo mo, ang tanga-tanga mo, ang bobo mo, di tanga nga yan. Tapos nagtataka, bakit yung anak mo tatanga-tanga? No? Bakit yung anak mo bobo? Walang alam sa eskwelahan, hindi makaintindi. Sinabi mo kasi, alam nyo, mga curses po yan. Mga sumpa. Sumpa mo yan sa anak mo. At yung anak mo rin, sinusumpa ka rin niya. At the back of their mind, sinusumpa ka rin yan. Dahil sa galit. O, di ba? Ang laki po ng ang laki po ng epekto ng ikaw ay galit. Galit na galit, di ba? Kaya nga po pag tayo po ay nagagalit, pababain po natin yung ating galit. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na pagsisisihan natin bandang huli. Kagaya marami po 'di ba sa mga traffic yung mga yung mga naiipon o yung away sa kalsada, karamihan po dyan sa traffic. Nagkakagit-gitan sila sa traffic. Bilib ako sa mga driver na ang galing nilang umiwas sa kapwa sasakyan dahil walang sagisang. Alam niyo po yung mga Amerikano, yung mga taga-ibang bansa, bilib na bilib sa Pilipinas sa mga driver. Alam niyo kung bakit? Sa state, ang kanilang agwat sa sasakyan ay siguro isang metro. Pero dito po, ganyan, git-gitan. Naalala ko tuloy si Pastor Greg nung hindi pa siya pastor, hindi pa siya Kristiyano. Pag umuwi po yan ng bahay, ipapasok niya yung kotse dun sa garahe namin. Lasing na lasing. Ayan. Ganyan lang po ang kanyang layo doon sa poste ng garahe namin. Ganyan lang. Ganyan lang. At yung iba nga, nagtataka lasing na lasing pa. Yun yung nagawa na may pasok yun ng ganun lang ang distansya. Tingnan nyo, ganyan lang. Lasing na lasing yun. Kaya, pero alam nyo po ba, mas gusto ko siya umuwi ng lasing na lasing kaysa yung tinatawag na malagihay, yung hindi pa siya lasing na lasing. Bakit kanyo? Pagka hindi pa siya lasing na lasing, ang daldal yan at aawayin kami, magdamag, nagising kami, pati mga anak namin. Pero kung lasing na lasing po siya, tuloy-tuloy yan sa banyo, uupo sa trono, hanggang bukas na yon. Di tahimik kami. Yan po yung hindi pa po siya nabuborn again. Pero nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, sobra naman ang righteousness. Kaya nga nag-resign yan kinasuhan ng kanyang wes dahil yung kanyang wes ay gumagawa ng kapalpakan. Sinabi niya, nako, nagalit yung wes, siyempre yung kanyang amo. Kaya dinimanda siya, hahampasin niya ng narang silya. Natawa pa to si Pastor Greg nung magtago yung wes niya sa ilalim ng mesa. Pero kinasuhan siya ng kanyang wes. Kaya, sinabihan kasi siya ng Panginoon ay mag-resign ka na sa trabaho. Magre-resign na siya sa trabaho niya by July ata yun. Na-enjoy niya kasi lalong lumaki ang kanyang kita. Na-enjoy niya hanggang October nagtatrabaho. Di at sinipa siya ng Panginoon. Punta siya sa pagiging pastor niya, no? Kaya huwag tayong iiwas sa mga tawag sa atin ng Panginoon, kasi pagka
tayo ay umiwas, masasaktan lang tayo at mayroong mga pangyayaring hindi natin magugustuhan, kagaya ng nangyari. Pero resulta, syempre sumunod na rin siya, na-realize niya na tinatawag na nga siya ng Panginoon para maglingkod. Ayun, nag-resign siya. False, ano yun, yung sapilitan na pag-resign. Kung hindi, madidimanda siya ng administrative. So yun po yung galit natin. Yun, si Pastor Greg, galit niya yun eh. Yung sa galit niya doon sa kanyang huwes, ay hahampasin niya ng, alam niyo yung upuan sa sa korte, sa court. Mga nara po yun. O sa sa Malolos. Nara po yun. At saka, mabigat, biro mo, nabuhat niya yung nara chair na yun. Samantalang ang bigat po yun, ba't niya nabuhat? Sa tindi ng galit. Pag tayo po yung ating adrenaline malakas o mataas, nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi natin kayang gawin pag normal lang. Halimbawa, sa mga nasusunog dyan, di ba, yung mga sunog, minsan nabubuhat nila yung mag-isa yung rep, yung mga mabibigat na gamit nila na ilalabas nila ng mag-isa sila. Bakit? Ang taas kasi ng kanilang adrenaline. Kaya kaya nilang gawin yung mga imposible nilang magagawa na mag-isa lang sila. Ang Panginoon ay nagpakita sa amin ng example kung paano hindi siya nagsalita pero galit po siya, no? Kung paano hindi siya magkakasala kapag galit siya. Pinakita niya po sa atin yun na pwede tayong hindi magkasala kahit na galit tayo. Basta gawin po natin yung kagaya ng ginawa niya. Hindi lang naman yun ang pwede mong gawin eh. Na gawin yung ng tali, magtirintas ng tali. Hindi naman yun lang ang pwede mong gawin. Marami ka pang pwede, pero kung wala ka talagang magagawa, yun lang ang magpapababa sa ng galit mo. Di gawin mo lahat ng bagay na pwedeng bumaba ang galit mo. Ay gawin mo. Magpatugtog ka ng radyo. Diba? Ng music. Alam mo, kahit Kristiyano ay ginagawa po yung bagay na hindi dapat gawin ng isang nakakakilala sa Panginoon. Minsan mga tinatawag na Kristiyano yan eh. Kung makapagmura, ang lutong. Kaya nga yung mga anak nila, pag narinig mo, ang pagmumura ng mga anak nila, ang lulutong. Kahit babaeng tao. Meron dito, di ba, bukas na ang klase ng mga public school. Ewan ko lang sa private kung meron ganun. Baka meron din, pero sa bahay na nila yun, o sa labas ng school. Pero wala pa ako naririnig na nagmura ng ganun, kalutong. Pero yung mga public school, yung mga babae pa naman, kapag makapagmura, ay sus, ang lulutong. Bakit? Kasi natutunan po nila yan sa kanilang mga magulang na naglabas ng galit, at sa paglabas ng galit nila, ayun, na sila, nagmumura at kung ano-anong sinasabi. Kaya yung mga anak nila, naririnig yung ganun, pag nagalit din, ganun din. Pati nga ngayon hayagan na mga batang minumura na ang kanilang mga magulang. Kaya, di ba? Sa panahon natin, ay pasama ang panahon. Ano sabi sa Bible? Darating sa mga huling araw, ang mga anak ay hindi na igagalang ang kanilang mga magulang. Wala nang pagkilala sa magulang. Wala nang utang na loob yan. Ang nakikita po natin sa social media, kung titignan po natin yan, saliksikin nyo, may mga anak na binubugbog ang kanilang magulang. Yung isang lalaki pa yun kung bugbugin niya yung kanyang nanay na ang payat-payat na, matanda na, ay binubugbog pa niya dahil hindi masunod ng magulang niya, ng nanay niya yung pinagagawa niya. Paano masusunod yun? Binubugbog na nga siya. Pagkatapos mahina na yung nanay dahil may sakit pa nga Walang magawa yung asawa, yung mga kapatid siguro yun, kapitbahay, yun, ang ginawa ng kapitbahay, binidyohan lang.
So, napakasama ng panahon natin. Kaya nga po, napakaganda na mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon para kahit na pasama ng pasama ang ating kalagayan, ang mundo, alam natin ang magiging bunga, no? Meron nga akong sa social media din. May nabasa ako, prank daw niya yun. Nasaan na yung mga nautuko na pinangakuan daw niya na 20 pesos lang ang bigas. Ipinost niya yun. Saan makita ni Meta yun? Kaya may mga nag-comment sa kanya na hindi na ayaw dun sa sinabi niya. Meron nga nagsabi dun ano ba yun? Milk tea ka ng milk tea. Tapos pambili ng bigas, wala ka. Ganun. Sugal ka ng sugal, wala kang pambili ng bigas. Alam niyo, ang bansa po natin ay hindi po dapat na kinukurs. Pag na-curse po yan, akala ba nung nagsalita na yun, hindi siya damay? Damay siya. Punta siya sa ibang bansa, hindi siya titignan ng mataas na mga tao doon. Bakit? Alam nila na ang Pilipino, alam niyo po sa ibang bansa, dinadown nila ang Pilipino. Pag galing ka sa Pilipinas, ang ibig sabihin nun, it's either ikaw ay kriminal, mahirap, ikaw ay rebelde, terrorist. Yun ang tingin sa'yo, wala kang kwentang tao. Lalo na sa state, di ba? Sa Europe. Kaya kita nyo ang mga Pilipina doon, mga katulong, mga Pilipino, mga katulong, mga laborer, kasi ganun nila tignan ang mga Pilipino. Ang susunod na ganun tignan, buti nga umaangat na nga ang pagtingin nila sa mga Pilipino kasi nga, sabi nila, masisipag daw ang mga Pilipino, mababait. Pero kung i-curse natin ang ating bansa, damay naman lahat. I-curse natin ang ating Pangulo, ang mga leaders natin, damay lahat. Halimbawa, kagaya niya, sinabi niya, nasaan daw yung mga nauto niya na bumoto sa kanya. Dahil sino ba yun? At ang Pangulo natin yun Nauto ba? Inuto ba tayo? Tandaan natin, ang Panginoon ang naglalagay ng ating Pangulo, ng leader, hindi ang tao. Ginamit lang ng Diyos ang tao sa pamagitan ng pagboto kung bakit siya naupo doon. Minsan, di ba, may masamang pangulo tayo na naupo. Bakit pinayagan ng Panginoon yung masamang pangulo na pinahamak lang yung bansa niya? Kasi ang Diyos ang naglagay sa kanya. Bakit? Parusa yun parusa sa bansang iyon na kung saan ang pangulo ay masama. Parusa saan bang yan sa Bible sa Thessalonian ba yun? Sa Romans, sa Old Testament, merong ganyan. At yung kung mabuti naman ang pangulo, yun ay pagpapala, blessing. Kaya kung binigyan tayo ng pangulo na napakabait, ay magpasalamat tayo sa Panginoon kasi may plano ang Diyos sa ating bansa. Tapos i-curse niya ng ganun. Alam niyo sa Old Testament, merong ganun na pulubi. Nagsalita ng masama doon sa bang bansa yung kanyang kinurse. Tapos dumating yung panahon, yung overnight lang, yung kanilang reklamo na yung mga pulubi na yun. Overnight lang, nagkaroon ng bang tawag doon? Nagkaroon kasi ng hoarding Pagkatapos overnight lang, ang dami nang tumanggap ng pagpapala. Pasukan ng mga tao doon sa bayan na yun at ang dami nilang nakuha, ang dami nilang nakita na inuwi. Yung pulubi, saan po sila dinampot? Dahil sa dami ng taong pumasok doon sa bayan na yun, ayun, natapak-tapakan po sila. Stampede, patay. Hindi nila nakita at hindi nila natikman yung kasaganaan na kanilang nirereklamo. O, di ba? Kaya alalay ng hari. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, sa ating aksyon pag tayo ay galit. Ingat-ingat lang po.
lalo na yung ating mga aksyon at mga salita sa ating mga mahal sa buhay. Bata pa lang yan sinasabihan na natin na tinuturuan na natin magsinungaling. Bata pa lang yan, tinuturuan na natin maging kurap. Paano? Sa anong paraan? Meron po kaming may kapitbahay kami na pag inutusan yung kanyang anak o apo na maliliit pa, ang gagawin, o sa'yo na yung sukli, o yung bibigyan ng pera, siyempre. Nung mga kalaunan, yung bata na yun, hindi mo mauutosan hanggang hindi mo binibigyan ng pera. O di paglaki nun, corruption na yun. Magiging corrupt na yung, alam nyo, mga aksyon natin. Kaya nga sabi ko, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Kasi yung prinsipyo ng Panginoon ay makikita natin at sundin natin at magiging maganda ang ating buhay, ang ating kinabukasan, lahat ng bagay sa buhay natin. Kung sinusunod natin ang prinsipyo ng Bible, ang salita ng Diyos, magiging maayos po ang ating pamumuhay. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga galit. Ibaba ang ating mga galit. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, salamat dahil tinuruan mo kami na paano ibaba yung aming mga galit. Paano na hindi kami magagawa ng aksyon na habang kami nagagalit. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin. Maraming salamat sa iyong mga salita na natutunan namin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagtuturo mo upang kami mabuhay ng malaya sa kasalanan. Mabuhay kami na tinutuntun namin o lumalakad kami ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong plano sa aming mga buhay. Dahil naniniwala po kami na ang buhay namin hanggang doon sa dulo ng buhay na ito ay pinagplanuhan mo na at wala pong makakatuward ng plano na yan. Kahit ang kaaway, dahil ikaw na ang nagtakda nito, Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat, lalo na sa mga tao na iniligtas mo at tinuruan mo mamuhay ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong prinsipyo. Salamat dahil nakasulat na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi mo po isusulat pa lang, nakasulat na to before the foundation of the world. Nakasulat na ito, Panginoon. At kung sakali, anong sabi ng Panginoon, kung hindi mo susundin ang sinasabi ng salita mo, Diyos, ay pwedeng burahin ang pangalan ng bawat nandun sa listahan na yun. Maraming salamat, Panginoon. Maging ang Panginoon Jesus ay pinatotohanan niya na ang pangalan namin, Ama, ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga nasa banig ng karamdaman ngayon. Salamat, Ama, dahil patuloy ang manifestation ng iyong pinangakong kagalingan sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoong Hesus ay nagkaroon kami ng kagalingan. At ang hinintay po namin araw-araw ay ang manifestation ng kagalingan na ito. Salamat po sa mga may sakit at karamdaman na ibinangon mo at pinagaling mo. Salamat po sa buhay ni Rose Valderas na meron po siyang dinaramdam sa panahon na ito. At alam mo kung ano ang kanyang kondisyon, alam mo ang kanyang paghihirap, ang kanyang sakit. Alam mo to, Panginoon. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, itinataas ko po siya sa iyo sa oras na ito. Ikaw po ang patuloy na mag-minister sa kanya, Ama, at ipakita mo sa kanya kung gaano ka makapangyarihan. Ganon din po sina Pastor Jaime. Sino pa ba may mga si Beth, si Pastor Rene. Alam mo po ang mga sakit at karamdaman nila. Kaya po, Panginoon, alam mo rin, Panginoon, kung anong gagawin sa kanila. Salamat po, Diyos. At salamat din, Panginoon, sa mga nagmumorn sa panahon na to. Yung mga nalulumbay, nalulungkot dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Salamat dahil ikaw po magbibigay ng kaaliwan sa kanila. Salamat dahil kinuha mo man ang kanilang mahal sa buhay
sa mga nangangailangan sa panahon na ito, na lalo na, Panginoon, yung financial needs nila. Salamat, Ama, dahil pasukan na naman at maraming pangangailangan ang mga estudyante at yung mga baon nila araw-araw, pagkain, maging kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat po dahil provided mo na po ang lahat. Bago pa ang pundasyon ng mundong ito, before the foundation of the world, provided mo na po ang lahat. Kaya nga po, inuna mong ilikhain ang mga bagay na magbibigay sa amin ng kabusugan, ang mga halaman, ang mga bunga kahoy, ang mga isda. Nauna mo po itong nilikha bago ang tao. Lumikha ka, Panginoon, ng aming tutuluyan lahat po ng bagay na pangangailangan. Dahil nakita mo na po, Panginoon, ang pangyayari ito. Kaya nga po tinawag ka nga the Lord provided, dahil na-provide mo na po ang lahat. Ganun din, Ama, sa lahat ng pangangailangan na namin, bawat isa, material man ito, physical man ito, mental, emotion, Panginoon, at financial, at lalong-lalo na sa spiritual. Although napakadami nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi po sila na-disciple, hindi po sila naturuan kung paano sumunod sa Panginoon, sa aming Panginoong Hesus. Hindi po sapat ang pagiging Kristiyano para makarating sa kaharian mo, Diyos, at sana po'y maunawaan po yan, lalo na ng mga pastor, upang maituro po ito sa kanilang mga miyembro, na ang Kristiyano, lahat ng hindi Muslim, Kristiyano ang tawag. Kaya ipaunawa mo po ito sa mga nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi makita sa buhay nila ang prinsipyo ng Bible o ng pamumuhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Ano man ang pangyayari ngayon, may mga warning ng pagguho, pagbaha at malakas na ulan. Lord, sa pangalan ni Jesus, hindi po namin tinatanggap yan. Spare mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa dami ng pagsubok na narating ng Pilipinas. Salamat dahil patuloy mo pong iniingatan ng aming bansa at pinagpapala at pinapayapa, maging ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo. Salamat po sa buhay nila na patuloy mong ginagabayan upang matupad ang plano mo at layunin mo sa aming bansa. Maging ang bayan ng Israel, salamat, Panginoon, dahil hindi mo po kinakalimutan ang iyong bayan, na patuloy mong iniingatan, pinagtatagumpay at pinagpapala. Maraming salamat din sa kapayapaan sa Jerusalem na hatid ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga nakasama sa umagang ito, na sina Brother Efren, Sister Mercy, si Pastora Yoli Sandoval, maging si Kimmy Loves at si Bradley, si Kim at si Bradley. Maraming salamat po sa buhay nila, dahil ikaw ang patuloy na mag-iingat sa kanila at patuloy na magpapala. Alam mo ang kalagayan at pangangailangan ng bawat isa. Lalo na po, Panginoon, si Kim at si Bradley na malayo sa kanilang mga anak. Ikaw po ang mag-ingat sa kanilang mga anak, mag-provide ng kanilang pangangailangan. Ikaw lang po ang pwedeng magproteksyon sa kanilang mga anak sa lahat ng oras. Salamat po dahil nandiyan ka upang bigyan ng proteksyon ang bawat isa. Maraming salamat sa araw na ito, Ama. Samahan mo kami sa buong maghapon at samahan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng buhay na ganap at kaaya-aya sa iyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa aking nakasama sa devotion na ito. Salamat po dahil sana natapos niyo po. At kung kayo po ay na-bless, sabi nga doon sa Reels, ay i-share na po natin itong ating devotion. Alam niyo kung bakit namin sinasabing i-share ito, dahil napakaganda po ng magiging epekto nito, kasi hindi po ito na ituturo sa mga churches. Bakit? Kasi
merong mga team, merong mga ano ang sinusunod ang mga pastor sa pagtuturo. Pero sa atin po dito, na ipapaliwanag po natin ang bawat passages na ating binabasa. At kung meron po kayong madagdag at kung meron po kayong masasabi, pwede po kayong mag-comment. Ayan, sa ating comment section, pwede nyo sabihin. O kagaya ni Kim, sabi niya, good morning po pastor, at sa lahat good morning po. Ayan, si Kimmy Loves ito. Nanonood siya from Jakarta. Iyon po yung mga good morning. Ayan, good morning Sister Yoli. Pwede po mag-testify kayo, pwede nyo ilagay dyan sa comment section. At mahalaga po na maibahagi din po natin ang ating devotion na ito. Ito po ay nangyayari mula Lunes hanggang Linggo at 5:30 hanggang 6:30. Kaya po, pakishare nyo na rin po at comment at mag-react po tayo, no? At kung meron po dito po sa Facebook, ang Facebook po, ang devotion po natin, makikita po doon sa Pags channel. Sa Facebook po yan. Pagka YouTube naman, ay Pags Family Channel. Maganda rin po sa YouTube kung makakapanood at may isi-share nyo po to. Kasi mapapanood pa po ito ng, mapipili nyo yung araw na pwede nyo panoorin siya. At sinusiguro ko po sa inyo, malaking pakinabang sa inyo ang makanood or makasama kayo sa pagdi-devotion nito. At kung meron po kayong makitang bell sa itaas, i-click nyo na rin po para po ma-update po tayo na meron na po tayong gawain. Maraming salamat po. Ayan, lumagpas tayo sa oras. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama ko. Tandaan po natin, ito po ang inyong lingkod, Pastora Tess Pagulayan, nagsasabi na mahal tayo ng Diyos. Huwag natin pag-alinlanganan yan. At maniwala po tayo sa sinabi ng Panginoon na hindi kita pababayaan at hindi kita iiwanan. Hanggang bukas, ako ulit bukas na makakasama nyo sa devotion nito. For now, bye-bye. God bless us all.